Nanawagan ng PNP kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Kibuloy, at iba pa akusado na sumuko na at harapin ang kinakaharap na mga kaso. Kasunod yan ng tensyonadong pagsisilbi sana ng arrest warrant laban sa kanila sa Davao City. Saksi si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Naglalagay na ng hagdan ang mga pulis para sana maakyat ang bakod sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin, Davao City. Pero pinipigil ito ng mga nakaharang na miyembro ng KOJC. Hanggang sa binomba na nila ng tubig ang mga pulis. Nakaakyat pa ang ilang pulis sa tuktok ng fire truck pero hinarang din sila ng mga taga-suporta ni Kibuloy. Kalaunan ay naitaboy nila ang mga pulis. Ang tensyon naganap sa gitna ng pagsisilbi ng arrest warrant laban kay KOJC founder, Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Para yan sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Ang sinasabi ng mga miyembro ng KOJC, wala raw mga dokumentong ipinesinta ang mga pulis. Diretso sampa. I think, sir, dapat, sir, magpakilala muna. We have search warrant. Okay, ganun po sistema, sir. Bigla-bigla na lang po, sir. Marami pong nasaktan. Kumalma lang ang sitwasyon nang tumawag ang abogado ng KOJC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinarinig sa compound. Ang dating Pangulo ang nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Pasordla na ng mga polis, istoryahin po ang mga abogado ni Pastor, mag-istorya sila. Pagkahuman, akong tambang kay na may warrant against kay Pastor, musurrender na lang siya peacefully. Pagdating ng mga abogado ng KOJC at ipinisinta na ng mga pulis ang warrant mula sa korte, maayos na pinapasok ang mga pulis sa loob. Isa-isang pinasok ang mga gusali habang may umaaligid na chopper ng pulisya sa hipawid. Pero hindi natagpuan sa loob ng compound si Kibuloy at 5 pang subject ng arrest warrant. Negative, no? Hindi natin nakita ang mga subject sa warrant of arrest kanina. But we are thankful na naging peaceful naman yung nangyaring pag-serve ng warrant of arrest. Although may konting resistance at first, pero after negotiation ay pinapasok naman tayo, especially sa Kingdom of Jesus Christ. Alas 8 ng umaga na nag-withdraw na sa KOJC compound ang mga pulis. Pinuntahan din ng pulisya ang ilan pang property ni Kibuloy, kabilang ang Glory Mountain sa Barangay Tamayong. Kita sa CCTV ang pagsira sa gate ng naturang compound. Pero naglabasan ang mga miyembro ng KOJC mula sa loob at sinubukang pigilan ang mga pulis. Meron lang resistance sa may Glory Mountain na kailangan natin i-break yung fence. Pero kung titingnan natin sa rule, sa Criminal Procedure Section 11, ang may right ang officer to break into building or inclusion pag nasa isip natin na yung subject ng warrant of arrest ay nasa loob. Ang pakiusap po natin ay maging mahinahon po tayo lahat. Ang inyong pong kapulisan ay nandoon po for official discharge of their duties. Ayon sa Police Regional Office 11, ang isinilbing warrants of arrest ay inilabas ng Pasig City RTC Branch 159. Bukod dito, may nauna na ring inilabas na warrant of arrest kay Kibuloy ang Davao City RTC para sa mga kasong sexual at child abuse na nitong Mayo lang ay pinag-utos ng Korte Suprema na ipalipat sa Quezon City. May hiwalay ring inilabas na arrest order ang Senado laban sa pastor, kaugnay ng pagmamatigas nitong humarap sa mga pagdinig ng Senado. Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, nasa wanted list din ng Federal Bureau of Investigation ng Amerika si Kibuloy simula pa noong 2022. Nahaharap siya roon sa patong-patong ng mga kaso, kabilang ang sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Panawagan ng PNP. I want to take this opportunity also na manawagan muli kay Pastor Kibuloy at iba pa pong mga akusado na para maiwasan po yung mga ganitong mga sitwasyon ay sana po ay sumuko na po sila at harapin po yung mga kasong isinampa po sa kanila para mabigyan din po sila ng pagkakataon na sagutin itong mga reklamo. Para sa GMA Integrated News, ako si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi.
Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.